Hi guys! So tingnan po natin ang ipapakita ngayon sa love reading ng collective. Okay, trust. Sa nakikita ko dito, siguro sa connection nyo, may mga trust issues kayo or binibuild nyo yung trust sa isa't isa ng person nyo. Ayan. So, kailangan nyo pagkatiwalain isa't isa. Kasi, bakit ka papasok sa isang relasyon kung wala ka naman tiwala? Pero, feeling ko, inaano nyo yun, ina-earn nyo yung trust sa isa't isa. At yun yung kailangan nyong gawin. Ayan. So, ayan o, may new beginning na paparating. Baka yung past ninyo hindi maganda. So, may transformation ako nakikita sa inyo individually and sa connection nyo. And sa nakikita ko, adventure. Meron ditong magta-travel, magkikita kayo, or meron isa dito, magkakaroon kayo ng long distance. And may kailangan palayain, patawarin, ganyan. And nakikita ko marami kayong natutunan sa isa't isa. Tingnan ba natin? Love reading ng collective. And guys, paalala lang po hindi po lahat ay makaka-resonate. So take what resonate and leave what doesn't. And kung gusto niyo po private reading, message lang ako sa Facebook or Instagram. Nasa description box below. And don't forget to hit like and subscribe para po updated kayo sa videos na i-upload ko. Okay? Okay. Nakikita ko, mahal niyo na may isa't isa ng person mo. And maayos yung communication nyo. May nakita kasi ako ditong travel, siguro pagdating sa'yo. At nababaitan sa'yo yung person mo. Very charming ka. And magiging okay yung kaperahan mo. May business ka siguro or self-employed. Magiging maayos yung kaperahan mo. Ayun. So, nagkikreate talaga kayo ng foundation ng person mo. Maayos yung communication at pag-travel. Ayan o. Ayan. So, ayun, mahalin mo isa't isa. Meron dito siguro, yung person mo mas bata sa'yo. And nakikita ko, meron siyang, alam mo yung, babae sa buhay niya, siguro, mother niya, kapatid niya, parang pinagtutuunan niya ng pansin. At busy din sa work. And sa nakikita ko, yung person mo din medyo may pagka-sensitive ngayon. Ayun. Tingnan pa natin. Ano ba yung aso? Aso ng kapitbahay. So, tingnan pa natin. Ano pang papakita sa connection nyo? Love reading na. Collective. Parang sense ko, parang binibuild nyo yung foundation ng connection ng person mo. Okay. Love reading ng collective. Pagtitibayin nyo. Ayan. So, mas bata nga sa'yo to. And sa nakikita ko nag-overthink tong taong to. And medyo inosente pa tong taong to kasi parang ngayon pala siya nagsisimula siguro sa career niya or sa buhay niya. Sa relasyon, ganyan. So, or kababata mo, nakilala mo siya before, ganyan. Ayan. So, sa nakikita ko, medyo hindi na, alam mo yung gusto niya pero medyo nag-aalangan siya kasi parang ina-anxiety siya, trigger warning. And sa nakikita ko, excited naman siya, nakakasama ka, nakakausap ka, ganyan. Pero sa nakikita ko kasi nga may pag-travel dito akong nakikita. So, baka doon siya nag-aalangan, ganyan. And medyo busy tong taong to, no? Laging pagod. Ayan. Parang ano siya, pwede siya mapakali. Parang pabago-bago isip. Pero nandun yung feelings, Hindi naman natin pwedeng questionin yun.
Yan pa natin. Love reading ng collective. Ayan, no? So, baka nagtatrabaho to sa, ano ba to? Like yung public, yung, kasi nakikita ko dito, parang medyo sikat tong taong to. I mean, not like celebrity, pero sa trabaho niya, sa ginagawa niya, ganyan. And sa nakikita ko, hindi din okay yung family niya. And parang siya yung nagiging support system ng family niya. Ayan, so, parang lagi itong nasa labas. Ang daming ginagawa. Busy nga itong taong to. Ayan, no? And sa nakikita ko, gusto niya kasi lumago yung pera niya. And gusto pa niyang matuto, kumita, ganyan. And may mga, siguro hindi siya sinasabi sa'yo, pero hindi yun dahil tinatago na parang white lies, ganun. And nakikita ko itong taong to, gusto pa niyang matuto sa buhay. Marami pa siyang gustong matutunan. Ganun. Sino pa natin? Hindi ng collective. Okay, evidence. So, nakikita ko medyo, parang stalker type. Hindi naman stalker, parang siguro may inaalam tong person mo. Ayan, so may iniimbestigahan siya. Like, parang may gusto siyang malaman. Ayan, so, iniisip-isip ka nito, nagdi-daydream siya. Siguro hindi lang sinasabi sa'yo. Eh, sa nakikita ko, parang, minsan nga nag-i-illusion na siya, ganyan. Gusto niya mag-travel, gusto niya mag-relax, kasama ka, ganyan. Iniisip niya yung connection niyo. Ayan, so, hindi siya okay financially. And sa nakikita ko, mabait yung taong to, pero hindi siya okay. Parang, siguro ikaw yung taong tumutulong sa kanya, nababaitan nga talaga siya sa'yo. Ayan, no? Pero ano to, masipag tong taong to, lahat gagawin niya, kahit anong challenges dumating sa kanya or sa connection nyo, gagawin niya. Yun nga lang, parang, sa commitment, pero nahihirapan pa siya. Kaya siguro gusto niya na magbuo yung foundation niyo. Pero nakikita ko, may feeling siya. Ayan, no? May onting ego. Ayan, so nag-iisipan kayo, nag-iistokan kayo. And baka hindi kayo magkasama ngayon. Ayan. Sige pa natin. Ayan, papakita sa condition niya. Okay, so itong taong to, nakikita ko nasa healing stage. Parang gusto niya magpahinga, sobrang, siguro grabe yung heartbreak nung nangyari sa kanya from the past. Ayun nun, nag-heal tong taong to. Siguro tinutulungan po siya mag-heal. Natin. Ayan, no? So, medyo stricto lang siya and bossy type. Gusto niya siya yung masusunod. Matigas ang ulo, ganyan. Ayan. So, nakikita ko ganyan siya. Ayan, Ace of Wands. So, matalino tong taong to. Very passionate sa'yo. And willing siya maayos siya makipag-communicate actually. May emotional intelligence siya. And nakikita ko interesado siya sa'yo. Nag-iisip-isip to. And minamanifest ka niya. Ayan. So, pinagdadasal niya, yung connection nyo, kayong dalawa. Ayan, gusto niya ng new beginning. Ayaw niya ng laro-laro lang. Siguro, bigyan mo siya ng time and space. Okay? Tingnan pa natin. Ano yung feelings at intentions niya sa'yo? Feelings ng tao nasa isip mo. Oh, nasasaktan siya. Ba't siya nasasaktan? Dahil ba LDR kayo? Tingnan natin. Kaklarify natin yun. Okay. Nasasaktan siya kasi hindi siguro siya makapag-provide sa'yo ngayon. And sa nakita ko, nag-focus sa finances niya. Mabagal tong taong to dahil nga, hindi siya financially okay. Feelings. Pero gusto niyang i-pursue ka.
ayan o, ayaw niya magsisi, nanghihinayang siya dahil siguro hindi siya financially capable and stable. Ganun. Tingnan pa natin. Sasakyan siya. Okay. Ayan. So, gusto niya makapag-communicate, gusto niya maging maayos yung kayong dalawa, nag-iisip-isip, and maraming tumatakbo sa isip nito. And nakikita ko nagbabackread siya, nag-i-stalk. Busy din siya sa trabaho eh. Ayan. See? Gusto niya mag-offer sa'yo at baka mag-offer to sa'yo. And sa nakikita ko mahal ka niya. Siguro lang, take it slow guys. Ano, gusto niya ng new beginning. And nakikita ko, okay naman yung intention niya. Pure naman. And gusto niya kasi mabilisan. So, tingnan niyo yung Venus sign ng partner niyo. Kasi, pag mag-ano kayo ng love reading sa natal chart, tingnan niyo yung Venus sign. Ayun o, mahal yung isa't isa. Gusto niya ng stability. Gusto niya maging maayos kayo. Maging okay kayo. Ganyan. Parang nalulungkot lang siya. Ano ba, magkakalayo ba kayo? Or magkalayo ba kayo? Nakita ko nasa sad to at nasasaktan. Yan pa natin. Ano dapat mo malaman sa person mo? Ay, ano nangyari sa paper ko? Ang basa. Ano dapat mo malaman sa person mo? Ang dapat mo malaman. Ayan, so you will be traveling soon. So, iniisip niya siguro yung gusto niya mag-travel with you or may aalis nga dito. Ayan o. Baka yun yung dapat mo malaman sa kanya natin. Moving. So, ayan o, may pag-alis. Kaya siguro ito sasaktan. And sa nakikita ko, yun yung iniisip-isip niya ngayon. Alis ka ba or siya? Or gusto niya mag-travel together? Dapat malaman sa person mo. Mercury retrograde. So, siguro nag-meet kayo Mercury retrograde or this coming Mercury retrograde. So, may mga miscommunication lang. So, ano lang, tingnan nyo. Or may planet ba na naka-retrograde ngayon? And so, nakita, ayun o, magbe-message sa inyo, tatawag. Ayan, so, baka may kinaadikan lang to. Ayun, dapat malaman. Tingnan pa natin. Marriage. So, bakit na yung makatuluyan mo? Baka ikasal kayo in the future? Or yun yung gusto niya mangyari? Makasama ka na. Ikaw na yung makasama niya. And sa nakikita ko, hindi pa niya ito sinasabi sa'yo. Hindi niya sinasabi ito ang intention. Hindi siya negative Parang hindi pa niya pinapakita yung talagang siya. Pa natin. Ayan no. Baka nagtampuhan. So, may reconciliation na magaganap. Ayan, so may mga gusto siyang sabihin sa'yo or magka-message kayo, magte-text siya sa'yo, ganyan. So, tingnan mo lang. Ayun o, soulmate daw kayo. Soulmate kayo, sabi ng cards. May competition. Siguro, sinasabi ko, parents niya to or kapatid niya. Ayan. So, tingnan natin. Message niya sa'yo. Possible na gusto niya sabihin sa'yo. We need to let each other go. Ba't may ganun? Clarify natin. Dahil nga may aalis, ganun. Oops. You speak to me through music. So, ayan. Nakikinig siya ng music, inaalala ka niya, ganyan. I regret lying to you. So, baka nga,
alam mo yung nagsimula kayo as like playful flirt, pero nagsisisi siya ngayon. Parang nagsinungaling siya. Kasi nga hindi siya okay, hindi siya available, ang dami niya responsibility, baka nga yung mother niya or yung kapatid niya. Ayan, so special ka sa kanya. Yun yung nasa-sense ko. So, feeling ko family yung third party dito. Ang sumasagabal, pero nakikita ko mahal niya kanya. At he or she is taking it slow. Yan nga, gusto niya bumuo ng foundation with you. Tingnan natin ano ang possible outcome. Ang connection niyo. Tingnan natin. Ito yung card. Eight of Cups. So, may lalayo talaga. May aalis. Pero nakita ko travel to eh. Three of Swords. Oh my God. May nasasaktan at masasaktan. Tingnan pa natin. Ayan, no, King of Pentacles. Nakikita ko, gusto talaga niya ng security and stability with you. Mabaga lang siya. Siya itong nasasaktan. At mag-iintay itong taong to. Sa nakikita ko. So, nasasaktan siya. Nalalayo ka or siya, ganun. May pag-travel kasi. Ten of Pentacles. See? And nakikita niya, gusto niya makasama. Gusto niya ng higher commitment with you. Ikaw yung gusto niya makasama habang buhay. Pang long-term commitment ka daw, ganun. Oh, oh my gosh. Ayan o, kasal. So, mag-aantay to. So, ayun lang. Para sa akin, maging patient lang kayo sa isa't isa. Kung magiging LDR kayo, kailangan talaga ng strong foundation dyan. Matay yung ilaw. And, ayun o, simula pa lang kasi tayo. Feeling ko nagsisimula pa lang kayo. And sa nakikita ko, ang relasyon naman, hindi naman yan perfect. Hindi palaging masaya. May mga challenges. So, nasa sa inyo yun. Kung willing yung, lagpasan yung mga yun. Okay? Message ni Universe. Oops. This situation is safe. So, nakikita ko may mga overthinking dito, pero safe naman dun situation. And you are bringing powerful emotions into this. So, parang ikaw yung mas strong sa inyong dalawa pagdating dito sa relationship. Parang mahina yung loob ng isa. Tignan natin. Message na Universe. It is an opportunity to develop resilience. So, kailangan nyo maging resilient sa situation nyo or sa buhay nyo. And it's not the right fit for you at this time. So, huwag nyo lang madaliin yung mga bagay-bagay. Yun yung nasa-sense kong advice ay message. Okay? So, tingnan natin. Advice from the universe. You can be your own knight. So, ayan. So, sinasabi dito, hindi mo kailangan ng someone or mga tao na para maging patunayan sarili mo. And sa nakikita ko sa person mo, yun yung nakikita niya. Confident ka, kaya mong dalhin yung sarili mo. Ayan. So, yun na nasa sense ko. Okay, isip kayo question. Tingnan natin kung ano sasagot ng universe, okay? Isip kayo question.
trust. See, kailangan nyo lang magtiwala at pagkatiwalaan ang isa't isa or ano man yung tinatanong nyo. Okay? Maraming salamat po.